problema ko nga, Nelson, na walang interes ang publiko eh. Oo nga, saka wala na, no? Parang urong-sulong sila. Hindi ko alam kung maninindigan ba talaga. Kapag ka yung nawala ang tiwala, no? Ang hirap ibalik eh. Ipatawag niyo po yung yung minority leader. Napakalaki po ng papel ng minority group sa pagbuo ng ating budget. Kasi silang unang tututol dapat dyan eh. Silang unang ku-question. Ang una pong pumupuna ay ang minority group. Bakit dito sa Kamara? Sa pangunguna po ni Congressman Nonoy Libanan na siya pong minority leader, bakit tahimik po kayo dito? Kaya Diba? Nakapagtataka eh. May announcement na rin pala ang ICA na ginawa today. Para sa? Para sa gagawin nilang hearing bukas. Ang dadalo daw po bukas ay sina House Majority Leader Sandro Marcos. So pupunta na si Kong Sandro. At si Davao 1st District Representative Pulong Duterte. Makikita yung dalawa? Pagtatabihin yata dyan eh. Wow! Baka naman one at a time, sabi nila. Huwag niyo pong pandikitin yung dalawa. Kung ako dyan, maglagay na lang ng boxing ring. Diba? Sino ba yung naghamon ng boxing? Si General Torre, diba? Tsaka si Pulong. Ay, hindi pala po pwede. Si Basti pala, isa si Basti. Si Basti yun eh. Ito pala hindi pwede kasi parang mas malaki itong... Hindi pwede. Unmatched, diba? Hindi. Tsaka Hindi mas pwede. timbang. Tsaka hindi magandang mag-boxing. Ano kayang pwede? Bato-bato pick. Ayan, pwede. Kung sino may pinakamara. At eto, hindi daw humingi ng executive session. Ayan ang sinasabi ko. Ibig sabihin, ito po ay mapapanood sa live streaming ang gagawing proceedings. Ayun. Pwede. Kailan ba ito? Wala. Ang problema nga, hindi pala ito bukas. Magkamali ako ng basa. Hearing bukas Ayun, sa publiko. open sa Akala ko bukas. Tomorrow eh. Hindi pala. Open pala yung bukas. This week pala ito, this week. Ang problema ko nga, Nelson, na walang interes ang publiko eh. Oo nga, saka wala na, no? Parang urong-sulong sila. Hindi ko alam kung maninindigan ba talaga. Diba? Yan ang problema kasi kapag ka yung nawala ang tiwala, ang hirap ibalik eh. Ako, sabi ko nga sa iyo, Nelson, hindi lang yan. Ipatawag niyo po yung yung minority leader. Diba? Para maging open tayo. Ano naging papel? Kasi ulitin ko na naman, napakalaki po ng papel ng minority group sa pagbuo ng ating budget. Sila po ang fiscalizer. Tsak alam na alam nila kung meron nagkaayusan dyan. Diba? Kung ano po ang mga ginawa. Kasi silang unang tututol dapat dyan eh. Silang unang ku-question. Kahit sa budget deliberation ng Kamara, ang una pong pumupuna ay ang minority group. Tama. Gaya ng nakikita natin sa Senado. Di ba? Ang mga kumukwestiyon, Senador Marcoleta, yung minority group nila. Senador Alan Peter Cayetano, bakit dito sa Kamara? Sa pangunguna po ni Congressman Nonoy Libanan, na siya pong minority leader, bakit tahimik po kayo dito? Kaya Diba? Nakapagtataka eh. Kaya ako po, nire-recommenda natin sana, motu proprio power naman ng ICI. Ipatawag niyo po ito. Baka tanong niyo lang, ano ginawa niyo? Ba't tumahimik kayo? Ba't hindi niyo pinigil ito? Meron pala mga insertion. Meron ba kayo? Ba't kayo hindi kayo kumibo dito? May share ba? Diba? Baka kasi, ang ayaw ito sagutin, Nelson, baka tanungin, meron din ba kayong insertion? Naku po. Kasi pag sinabi wala, mabigat tayo doon, magkakaalaman. Yung si Congressman Paul Dasa, Deputy Minority Leader. Kayo po ang mga fiscalizer dapat ng Kamara de Representante. Bakit tahimik tayo dito sa insertions na ito? Wala kayong kakibo-kibo. At dun sa mga binubulgar pa dyan, Ayan, na ito palang 2026 budget, sabi ni Kong Lian Lebiste, meron din palang insertion? Meron pa rin daw may natitira pa rin. Ako nagtataka ako dyan, bakit si Kong Lebiste, dinaig pa niya yung Senate Blue Ribbon Committee? Kabago-bagong congressman ito, Yung Senate Blue Ribbon Committee, ang tagal na nag-hearing,
mas marami pang nadiskubre si Kong Libiste. Kasi Hindi naman siya nag-hearing, di ba? Oo nga, kasi ang ginawa ata ni Kong Lebisa, nakakuha doon siya ng kopya Oo. mula doon kay Yusek Cabral. Ayun nga. Oo. Eh, samantalang si Yusek, pinatawag sa Senate. Oo. Nag-hearing sila doon. Oo. Ang daming pinagtatanong. Oo. Wala namang napala eh, di ba? Doon sa... kung ikukumpara mo, sa nadiskubre nitong si Kaya Kong nga. Libiste. Kasi yung kay Kong Leonata, mukhang totohanan. Oo. Yung baka iba nga si, yung tatanong ata, parang hindi totohanan eh. Oo. Nako. Yun ang problema, no? Malungkot na pangyayari ito. Ayan. Ang humarap pala kanina sa ICI ay si Kong Benji Agaraw. Sa Laguna. Laguna Port District. Kong Benji Agaraw. Wala naman siya sinagot, kundi idininay niya yung mga allegation ng Diskaya Couple. Ayun. Wala daw siyang personal knowledge sa transaksyon ito. Oho. At hindi niya rin ino-authorize ang contractor na pinangalan ng Alvin Mariano na iniugnay naman doon sa mag-asawang Diskaya para Ayun. i-represent daw siya. Ayun. Ang nabanggit yun, ba't hindi yung Eric Yap, hindi pinapatawag, Wala pa. Wala pa rin, di ba? Kasi yun daw ang sabi ni yung mag-asawang Diskaya, mga nauna yan eh. Oo. Di ba? Yun pa nga raw nagdadala ng maraming pera. Yun. Kung Yan. si Senador Bato, Ay, hindi yan totoo. ha? Naniniwala ako kay Senador Bato, hindi yan totoo. Ganon? Ano ba sabi? Na nagpalago na ng, may buhok na ngayon. Hindi yan totoo. hindi. Eh baka maharap din daw siya sa ethics complaint. Parang, Kiko Barsaga. Oh. Wala naman siya pinopost na may babaeng nasa likod Hindi. niya. Ang batayan naman daw ng reklamo sa kanya sa ethics ay dahil siya ay pala-absent. Pala-absent, pare ko. Hindi naman yan eh. Oh. Wala naman sa patakaran na pumasok ka lagi eh. Sa Senado? Oo. Hindi. Meron yung dati, Senador, papasok yung simula eh. Tapos yung pinakahuling yung basok, yung tapos na yung termino. Sa Kamara, uso yan. Sa Congress Kamara, ba yan? hindi sa Senado, Kamara. Oo, kasi sa Senado kitang-kita. Oh, 24 na sila eh. Oo nga, tama. Tama ka sa Congress nga, sa House nga pala. Yung ano yun, asawa ni Asunta, pangalan nun? Si Asunto. Jules. Si Jules Ledesma daw. Dati nabalita, di ba? Nabalita, hindi pumapasok. Pumasok lang siya noong opening ng Congress. At pagkatapos yung magpapaalam na, Tsaka pumasok, nagpa-check na attendance. ayaw ko kung totoo yun. Ano, ha? Pero may record. Anyway, hindi ho talaga yan, base sa kanilang patakaran, Oo. hindi yan kasama yung attendance. Pero, Kasi ngayon, pwede naman magtrabaho kahit nasaan ka. online? Oo. Pero ito, Nelson, ha? Ano sabi? Mukhang mismong si Senate President Vicente Soto III ang nagsabi at kinukumpirma na patuloy na sumusweldo daw po si Senador Bato dahil wala umanong no work, no pay policy at posibleng mahirap amyendahan ang patakaran ng Senado. Ganun pala. Kahit tiyara lang sa Senado, hindi ka pumasok, susweldo ka pa rin. Binabanggit pa po ni Tito Sen, hanggang ngayon, wala pa rin paramdam si De La Rosa. Pero tuloy pa rin naman ang trabaho ng kanyang opisina sa Senado. Aabot na lang para mga kababayan, Nelson, 3 linggo na raw eh. 3 linggo na raw pong hindi pumapasok sa Senado. Naku po! At hindi pa rin daw po pumapasok si De La Rosa mula ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na meron warrant of siyang arrest. kopya ng warrant of arrest. Kahit naman ako, Jen, di ba? Oo. Nako, pakinggan nga natin ang pahayag nito sa SP, Tito Sen. SP. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Yun yung pinakamagandang remedyo. Para matalakay natin yun. It doesn't necessarily help for us to come out and amend our rules and say something like that. I doubt if we can pass a rule like that even in the House sa atin sa amin. Kasi it's never been that way. Even in the other congresses, ganun talaga. So, pinakamaganda mag-file na sila ng complaint.
Ayun. So, reaction lang pala ito ng Tito Sen. So, baka naitanong ng mga reporter. Kasi may mga nagsasabi na bakit no work, no pay ang mga Senador, ordinaryong mamamayan. mamamayan. Pero pagka senador, pwedeng pumasok na hindi naman pwedeng sumweldo pa rin. Sabi, sa Congress kanyo, may isang taon, no? Isang buong taon, hindi pumapasok. Wala naman silang ginagawa. Wala rin umaangal. Ito, 2 to 3 weeks pa lang. Hindi naman pala hindi akala ko pa naman kinokontra. Hindi naman pala, kundi mukhang reaction lang ito ni Tito Sen sa mga tanong ng social media. Tanong din ata ng mga reporters sa Senado. Ayun. Kung meron daw gustong question, mag-file na lang ng... Ayun. Mag-file kayo ng ethics complaint kung kaya ninyo. Kung gusto nyo, i-file nyo sa sa ICC. ICC, mas maganda. Para madagdagan yung warrant of arrest. Ayan. Isa pa. Ito naman daw pong bagong finance secretary natin, Nelson. Di ba si Secretary Recto ay naging executive secretary na? Ayun nga. Kaya ang bagong kapalit niya, ito ho si Finance Secretary Frederick Go. Aba, isa daw po sa pangunahin na susuportahan niya ay ang revenue collection. I-modernize daw po ang Bureau of Customs. Ito pong customs procedures at paigtingin ang kampanya kontra smuggling. Ayun, ganun sana. Ayon po kay Secretary Go sa kanyang naging pagbisita sa BOC kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan po ng pagprotekta sa mga Filipino consumers. At nagbigay din po naman ng briefing si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno hinggil sa mga pangunahing nagawa ng ahensya at kasalukuyang reforma at priority projects. Binabanggit po sa pamumuno, ang pamumuno daw po ng Secretary Go sa Department of Finance ay magiging mahalagang sandigan sa pagpapatupad ng mga makabuluhang reforma at integridad sa loob daw po ng ahensya. Ayun, sana naman, ang pag-ulunsad daw po ng isumbong kay Commissioner ang opisyal na online platform ng Bureau at layunin pong simple na lamang ang transaksyon at yun, may patupad daw po yung digitalization